Marhay na aga. Ngayong araw ay magluluto tayo nitong pechay. Ang tawag nga pala nito sa amin ay sinanglay. Yung may tilapia, tapos lalagyan mo ng gata, tapos lalagyan mo ng ricados, tapos maraming kamatis. Ganito lang ang prepare niyan dito sa Bicol. Kung makikita nyo, nilalagay ko muna yung pechay sa ilalim. Pagka maraming pechay, pwede mo ilagay sa ilalim. Pagka konti naman, sa ibabaw mo na lang. Depende naman sa pagkakagayat mo ng tilapia. Pwedeng buo, pwedeng kalahati lang pagka malaki yung tilapia. Ayan, tapos ihihilera mo na siya dyan, tapos saka mo siya ibabawan ulit ng pechay. Pagka marami kang gata, panalo talaga yung mga ganitong luto. Pero sa Kamay Nilaan, medyo mahal na kasi yung nyug. Halos dito kasi sa Bicol, may kamurahan pa kahit paano yung nyug. Ganyan lang yung pagluluto namin dito. Ayan, kung nakikita nyo, nilagay ko na yung pechay dyan. Tapos lalagyan ko na ng mga ricados yan. Pagka na ilagay ko na, isusunod ko na rin dyan yung kamatis, tapos yung mga ricados. Depende rin sa'yo kung ano yung style mo. Pwede mong sa gitna siya, tapos ibabaw mo yung pechay. Pero sa akin, sa ibabaw kasi para mas makulay. Yung mga toppings, tulad yan, lalagay ko na rin dyan yung sili, tapos lalagay ko na rin yung mga ricados dyan sa ibabaw. O diba? Ang ganda ng preparasyon mga Corbits. Mukhang masarap na agad kahit wala pa yung gata, kahit hindi pa kumukulo. Tapos pagka ganyan na, ilalagay na rin natin yung unang piga ng gata. Tapos papasundan pa natin yan kahit mga 2 piga lang, basta marami yung nyug. Gumamit nga pala ako ng nyug dyan, mga 4 na peraso. Tapos susundan ulit natin yan, pangalawang piga naman, para mas maganda yung gata. Pero konti lang yung tubig mo para malapot pa rin yung gata. Pero habang nag-aantay ako dyan na mapiga ko at malagyan ko ng gata ng pangalawa, ay nakagatong na rin pala ako dyan, nakaprepare na ako dyan para isasalang ko na lang itong kawali. Ayan na nga, sa tingin nyo pa lang masarap na, diba mga Corbits? Ayan lalo na pagluto na yan, talagang mapapakamay ka sa sarap. Ganyan yung isa sa mga luto dito sa Bicol. Talagang pagka nandito sa Bicol, kailangan may gata. At ayan, nakaprepare na nga ako dyan ng gatong at sumisilab na. Ginamitan ko nga pala yan ng air blower. Kaya para mas mabilis yung pag-apoy. At ayan na, isasalang ko na. O diba? Ang ganda ng preparasyon ni Orbits Bicol. Sasalang ko na yan, tapos aantayin lang natin ulit kumulo. Ay timpla na rin pala yan. Nilagyan ko na rin yan ng betchin, tapos gata, asin. Ayos na. Sa pagluluto nga pala dyan, pag nakita mong kumulo na at luto na yung pechay, ayos na yan. Huwag mong pakakalutuin masyado para hindi malata yung pagkakaluto ng gulay. Nakaluto na rin pala ako dyan ng kanin para pagkulo nito, at ayan na nga, kumukulo na. Konting kulo, tapos pag makita mong luto na yung gata, ay laban na yan. Pabilis lang magluto pagka air blower yung gamit mo, kasi mabilis lang yung pag-apoy niyan. At heto na nga, laban na yan. At kung nakarating ka sa video na to, baka pwedeng makahingi naman ng isang react dyan mga idol. Hanggang sa muli, ito ang buhay probinsya ng Orbits Bicol. God bless and bye bye. Ito ang sinanglay ng Bicol.